Dahil hapon na nga nitong mga oras na to is oras na naman para magsaing. Magsasaing nga lang ako dito ng 4 na tasa. Medyo maaga-aga pa nga nitong mga oras na to, bale before 3:00 nagsaing na pala ako. Wala lang, gusto ko lang magsaing ng maaga para hindi na ako maghahol sa oras mamaya. Ewan ko kung anong meron sa araw na to pero napakatamad ko talaga ngayon. Tamang hilata nga lang ako dito sa bahay. Mahangin nga at makulimlim dito sa amin pero hindi naman siya umuulan. Pagkatapos ko ang magsaing, nag-aya na ako sa asawa ko na magpunta na kami sa Tiangge para makapamili na ng aming uulamin. Hindi pa nga ako makapag-decide kung ano nga ba ang lulutuin ko ngayong araw na to. Basta kung ano na lang ang makita ko sa palengke, ayun na lang talaga ang uulamin namin. Sinama ko na nga rin pala tong anak ko sa pagpunta namin sa palengke. Hindi na naman nga nakapasok tong anak ko mga day kasi nga inuubo pa at sinisipon. Ayoko din naman na makaistorbo yung anak ko kasi ubo ng ubo at baka makahawa pa ng mga kaklase niya. Kaya naman bukas na lang kami papasok, bale Wednesday. So 2 araw talaga nakapag-absent yung anak ko, Monday at saka Tuesday. Pagka-uwi nga namin ng bahay, inasikaso ko na agad itong nabili ko. So nakakita nga ako nitong isda na to sa palengke at eto talaga yung isda na lagi kong binibili. Automatic, pag bumili ako ng isda, prito talaga ang kalalabasan yan. Kumakain pala ng apple tong anak ko kasi nagpabili siya. Basta ganitong isda ang nabili ko sa palengke mga day, piniprito ko kaagad yan, automatic na yan. Paminsan-minsan nagluluto din pala ako nito ng pinaksiw. Pero kasi hindi nila bet yung pinaksiw mga dahil sa lahat ng mga tao dito sa bahay, ako lang yata ang malakas kumain ng pinaksiw. So habang nakasala nga yung aking piniprito is dito naman ako nakikipagchismisan sa aking Diyosawa. Kasabihan nga 'di ba, napakaraming chismosa sa mundo pero ang paborito ko is yung asawa ko, Charis. Paminsan-minsan nga lang kami gumala mga day, most of the time talaga kasi is nagsistay lang kami dito sa bahay. At ako naman mga day, taong bahay talaga ako, minsan lang talaga ako lumalabas. Kaya naman nag-e-enjoy nga ako sa mga ganitong moment. Pagbalik ko nga sa kusina, inasikaso ko naman etong mga gagamitin ko para sa sinabawang isda. Basta nga nagpiprito ako ng isda ay nagluluto din pala ako ng tinolang isda. Yes mga day, tinolang isda talaga ang tawag niyan dito sa amin sa Visayas. Eto na nga, nakapagprito na nga ako na itong mga isda. O diba sobrang dami mga day kasi nga 1 kilo yan. At dahil nga medyo makulimlim ang panahon dito sa amin at napakahangin mga day, perfect timing para naman humigop tayo ng sabaw. At ganito nga ako magluto ng tinolang isda mga day, piniprito ko muna yung isda. Hapon na kasi to mga day kaya hindi ako sigurado kung fresh pa ba yung isda, pero sa paningin ko okay pa naman, pero mas gusto ko siyang piniprito muna. At nilagyan ko nga lang yan ng napakaraming pechay mga day. Masarap din kaya ilagay sa tinolang isda ang pechay mga day, itry nyo din. Kasi mostly talaga ang nilalagay nila is malunggay 'di ba, or talbos ng kamote. Yung sa akin naman mga day, gusto ko ang pechay. Pagkatapos ko ngang makapagluto ng aming ulam is naglinis naman ako dito sa aming maliit na mesa. Medyo makalat nga yung bahay namin ngayon mga day kasi nga humilata lang talaga ako buong maghapon. Kusina lang talaga yung inatupag ko ngayon mga day, wala nang iba kasi ewan ko ba sobrang pagod na pagod talaga yung katawang lupa ko. Kain nga pala tayo mga day ng aming dinner, kasabay ko yung asawa ko. O siya mga day, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!